sanlibutan. Nung siya ay nagkatawang tao, nung siya ay ipinag sa Kristo. Ano? At ako po'y tatalakay ng essence ng kanyang pagdating, dahilan, purpose ng kanyang pagdating dito sa sanlibutan. Hindi po yung para po talakayin pa. Thank you po. Para po hindi na para talakayin pa yung tungkol sa tradisyon Pasko. Sapagkat taon-taon na po naman natin itong pinaniliwanag, no, na yung tungkol nga sa December 25 na ito'y pinili lamang na date, no? There's no possible way to ascertain the exact date of his birth at the Panginoon. So ito po ay so bago po 'yon, tatalakayin po natin yung ito po yung timeline, no, noong nagsimula ito doon sa Genesis chapter 3 verse 15, no, bagamat ito ay maaring pamilyar na po yung mga kapatid, ngunit sa ating mga kabataan mahalaga po na malaman natin, no, yung timeline simula nung ipinangako ng Diyos ang pagdating ng Kristo hanggang sa ito ay ma-fulfill. No, so in Genesis chapter 3 verse 15, no, mababasa natin diyan yung noong magkasala ang unang tao, si Eva at Adan, no, nagbigay ng hatol ang Panginoon dun sa ahas o kay Satanas. Yun ang mababasa natin sa verse 15. Ang sabi, "And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel." No? Kung tawagin nga po ito ng mga nag-aaral ng Biblia, ay ito ay tinatawag na the first gospel, when the proto-evangelium. The proto-evangelium. No? Right after that, the first man has committed sin against God, pinroclaim na ng Diyos yung unang ebanghelyo, yung first gospel. Dito po sa panahon po sa Garden of Eden. No? Na yung sinatawag na offspring o yung seed na dudurog sa ulo noong ahas na si Satanas. No? And at the time of Abraham, in Genesis chapter 12, verse 1 to 3, no? Basahin ko lamang po yung timeline na yan. The Lord had said to Abraham, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you." Yan po yung tinote ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Galatians chapter 3 verse 15. No, na sa mabuti pa basahin ko lang na doon sa nag-iisang binhi, no, hindi marami kundi doon sa iisang binhi. Sabi po sa verse 3, chapter 3 verse 15 ng Galatians, verse 16, ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako, no, ito po pala ay pangako ng Diyos. At sa kanyang binhi, hindi sinasabi ng Diyos na sa mga binhi na gaya baga ng marami, kundi gaya ng iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Yung bilinaw ni Apostol Pablo yung pangako ng Diyos kay Abraham na simula pa nung sa Garden of Eden hanggang sa panahon ni Abraham na itong binhi na magpapala ng lahat ng mga bansa. And the God also narrow
the promise to through David. Na mababasa natin sa 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 16. Yan naman po yung salita ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Nathan. Na sinasabi niya kay David ang pangako ito. Na may kinalaman po dito sa umpisa. No, when your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he will be my son. When he does wrong, I will punish him with a rod wielded by men, with flogging inflicted by human hands. So sa verse 15 to 16, but my love will never be taken away from him, as I took it away from Saul, whom I removed from before you. Your house and your kingdom will endure forever before me. Your throne will be established forever. So sa binhi ni David, no, ipapanganak yung magtatayo ng kaharian ng Diyos na sabi doon sa magtatayo ng bahay para sa aking pangalan. So ganyan po yung timeline from Garden of Eden at the time of Abraham, at inulit ng Diyos ang kanyang pangako naman dito kay David na sa kanyang lahi lalabas ng Kristo na sinasabing dudurog sa ulo ng ahas at magpapala ng lahat ng mga bansa, at siya rin naman ang gagawa o magtatatag ng kaharian ng Diyos sa kanyang pangalan. No? So even the prophets, no, nagbigay din sila ng mga tanda sa pagdating ng Kristo. No? Hindi lang po yan, pero marami po na ibinigay ang mga propeta, ang mga signs. Pero yan lamang po yung ating inilagay. Yan po ay mababasa natin sa Micah chapter 5 verse 2 na ang Kristo ay ipanganganak dito sa lugar ng Bethlehem. No? But my love will never be taken away from him, as I took it away from Micah chapter 5 verse 2. But you, Bethlehem Ephratah, through you are small among the clans of Judah. Out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from ancient times. Yan po. From you, Bethlehem, though you are the small among the clans, pero sa iyo lalabas, no, yung magiging ruler ng Israel. No? At yun nga po ay naganap. At sa Isaiah chapter 7 verse 14, therefore the Lord himself will give you a sign. Ano po yung sign na yon? That the virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. At yun nga, alam naman po natin ang istorya ng Panginoong Jesucristo na siya ipinanganak ni Maria, no, sa kabila ng si Jose na kanyang ama ay magkaasawa pa lamang, no, sa kanyang kay Maria. Ngunit ito yung nagdadalang tao. No? At ang sabi po dito, siya itatawagang Emmanuel. No? At totoo naman po na siya ay tunay na Emmanuel, no? na kung liliwanagin, God is with us. No? Yan po yung sinasabi sa aklat ng John chapter 1 verse 1, no? Na ang berbo ay nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. No? Pag binasa po natin sa verse 14, no? Ang sabi po sa verse 14, at nagkatawang tao ang berbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kalwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Kaya niya naging pangalan ng Emmanuel, sapagkat ito'y kanyang ginawa at tinipat. Na siya'y tumahan sa gitna natin. Siya'y nabuhay, siya'y Diyos at nagkatawang tao at nabuhay na kasama. Kaya po siya Emmanuel. At ito pong mga nabanggit ay nangyari nga po dito naman na mababasa natin sa Matthew chapter 1 to chapter 2 at sa Luke
chapter 2, ng kanyang istorya po na siya ay ipinanganak sa pasabsapan. Kaya kung ating tatanungin, kung mapapansin, bakit niloob ng Diyos na sa ganitong pamamaraan ipinanganak o ang pagdating ng Kristo? Yung kung mababasa nga natin yan, yung sa Luke chapter 2, no? Ang ating Panginoong Kristo po ay ipinanganak sa pasabsaban, no? Sa verse 7 ng chapter 2, at kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. At ito'y ibinalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. No, kung titingnan natin o tatanungin, siya yung hari, siya yung anak ng Diyos. No? Ngunit siya ipinanganak sa pasabsaban. No? Hindi man lamang siya pinanganak sa isang magandang lugar. No? Ako nga, mahirap naman din kaming, pero pinanganak naman ako sa ospital. Ganun mga reasoning, mga kapatid. No, bakit ganito yung pinagkaloob ng Diyos yung mangyari? Yung kapanganakan ng kanyang bugtong na anak, no? The fulfillment of His promise in humility, mga kapatid. No? Yung pagpapakumbabang loob. No? At doon naman sa verse 8, ang nangyari po doon, sa verse 8, nung araw ng kapanganakan ng Panginoon, ng ating Panginoong Kristo, sabi, at may mga pastor ng tupa sa lupain din yaon na nangasaparang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. May mga pastor kami na naglalabas na sa lupain na pinagpupuyatan ng kanilang. Ito nga po yung isa sa mga arguments, no, ng mga Bible scholars, mga commentators, kung bakit nila sinasabing hindi talaga sa December ipinanganak si Jesus Christ. Dahil hindi maaaring ito'y mangyari sa panahon ng winter. Dahil mayroong mga pastor ng tupa na nagpupuyat sa kanilang mga kawan. No, isa yan sa mga argument. At maging mindful din tayo sa mga Bible stories para sa ating mga anak o mga kabataan na magkaiba po yung shepherd o yung mga pastor ng tupa doon sa sinasabi sa kanta na 3 haring nagsidalaw. Magkaibang event po kung kailan sila dumalaw sa ating Panginoon Jesus. No? Itong mga pastor ay dumalaw, no? At the day, yung gabi noong kapanganakan ng Panginoon Jesus. Samantalang yung wise men, no? Hindi naman 3 kings ang sinabi, kundi wise men, no specific number. Hindi ibig sabihin na meron silang 3 gift, o 3 kaloob, or offering. Hindi ibig sabihin na 3 tao lang sila. Maaaring 2 o lagpas 3. So, ayun. And also, ang ating Panginoong Kristo ay ipinanganak sa simpleng pamilya. Kay Jose, na isang ang hanap buhay ay karpintero, at kay Maria. Hindi pumili ang Diyos ng isang magulang na nasa high-ranking official ng gobyerno, no? Na hindi man lang isang reyna ng isang bansa. Pero etong pinili ng Diyos na si Maria ay bukod tangi sa lahat, no? Kaya kung babasahin natin ang istorya niya sa Luke chapter 2, no? Sa verse 26, no, na ipinahayag ng Espiritu Santo kay Maria, no, ang kapanganakan at ang magiging pangalan ng ating Panginoon at ang Kristong darating. So let's go to why God chose to enter the world in humility. Yun kasi po bakit po sa ganitong kaparaanan na nangyari yung pagdating, mayroon bang gustong ituro sa atin ang Diyos sa pangyayaring ito? So why
God chose to enter the world in humility. So, the first reason, in Philippians chapter 2, verse 5 to 8, ang sabi po dito, in your relationships with one another, have the same mindset as Jesus Christ, as Christ Jesus. Siya po yung ating gagayahin. Who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the death, even on the cross. No? Dito po, ipinakita yung greatness, no, ng God's greatness ay pagbibigay ng kanyang sarili, no, hindi para not self-exalting, no, hindi para gamiting advantage or magpakumbaba. No, yung pagkabuhay namang muli ng Panginoong Hesus, yung kanyang nangyaring kanyang pagkakatawang tao ay his incarnation confront our human pride. Sa ating kasi mga tao, likas yung pagiging mapagpataas. No? Meron tayong sariling definition ng greatness. Kapag sinabing greatness, mas gusto natin tayo yung pinaglilingkuran. No? Para sa ating mga tao, yun ang sa Tagalog ng greatness, yung Tagalog na kadakilaan. Kadakilaan. No? Kung ganun din sana ang pamamaraan or pag-iisip ng mga leaders natin, no? Na maglingkod imbis na paglingkuran, no? Imbis na magpayaman sa posisyon, ay dapat naglilingkod. No? Kung gusto natin maging, ito yung pinapakita, no, nung humility, nung kanyang kapanganakan. No? Siya ni Diyos, pinili niyang ubarin yung kanyang pagka-Diyos at nakitulad sa ating mga tao. It confronts our pride. Na ang Diyos nga ay nagawa ito. No? At ito yung example para sa atin na magpakumbaba sa isa't isa. And another reason, in Matthew chapter 1, verse 21, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from his sin. No? Sa pangalawang reason, because salvation requires blood or requires death. Kailangan niyang magkatawang tao. Dahil ano ang gagawin niya? He will save his people from their sin. Kailangan niyang magkatawang tao para siya matubos ang ating mga kasalanan. Kailangan niyang mamatay para sa ikatutubos ng mga kasalanan. No? Humility leads to the cross, and the manger or yung pasabsaban points forward to sacrifice para maganap yung kanyang pagsasakripisyo. And the third reason, mga kapatid, yung ating mababasa sa Hebrews chapter 2, verse 14 to 18. Sabi dito, since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death, he might break the power of him who holds the power of death. That is the devil. And free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. For surely it is not angels he helps, but Abraham's descendants. For this reason, he had to be made like them, fully human in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for the sins of the people, because he himself suffered when he was tempted. He is able to help those who were being tempted. No? Pero, in what way, mga kapatid, na sabi dito, no, na siya'y
that he might become a merciful and faithful high priest in the service of God. In what way, mga kapatid, na paano siya magiging merciful and faithful high priest in the service of God? Sa pagkakatawang tao. No? Ano po ang rationality sa bagay na po ito? No? Sa Biblia po kasi, when we say high priest in the service of God, no? Pag sinabi pong high priest, yan po ay kumakatawan, no? Bilang mediator, no? Or nagre-represent sa mga tao para ma-represent ng ating Panginoong Kristo ang mga tao. He has to be a human like in every way like us. Because to be our priest, he had to truly belong to us, no? To become a fully human, para po tayo ay kanyang mairepresenta sa Diyos. And merciful. Becoming human made him merciful means that he deals compassionately with the weak people. Naiintindihan ng Diyos ang pakiramdam ng mga tao sapagkat siya ay naging gaya rin natin. Kaya sabi dun sa Hebrews chapter 2 verse 18, he suffered when tempted so he can help the tempted. In chapter 4 verse 15 ng Hebrews, he sympathizes with our weakness because he was tempted as we are, yet he remains sinless. Bagamat siya naging taong gaya natin, hindi siya nagkasala. Hindi natin masasabi sa Diyos na he never understand our situation. Hindi natin masasabi na yung parang sinasabi natin sa ating kapwa na hindi mo ko naiintindihan because you are not in my shoes. Pero ito, ang ating Panginoon Kristo ay naging merciful and faithful high priest in the service of God. Bagamat siya ay naging faithful dahil siya ay nasa kasamang tao at hindi siya nagkasala. Taliwas naman po sa ating mga tao na tayo'y pag nahaharap sa mahihirap na sitwasyon, sometimes nakakalimutan natin yung ating pananampalataya at nagkakamali. And dito po sa verse 15, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weakness, but we have one who has been tempted in the very way, just as we are. Yet he did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of needs. Ayan. Yung magkakaroon tayo ng confidence, dahil alam natin na naiintindihan ng Diyos yung ating mga nararamdaman, sapagkat He can represent us. Napatunayan siya ay faithful and merciful dahil siya ay naging katulad natin. Bagamat siya ay nagkatawang tao na may pakiramdam, may nararamdamang sakit, mga tukso, no? Yet he did not sin. Kaya siya yung karapat-dapat na magtubos ng ating mga kasalanan. And in Colossians chapter 2, verse 15, and having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Tinalo ng cross ng ating Panginoong Kristo yung powers, no? Disarm the powers and authorities. Kung titignan po natin kung ano ang ibig sabihin, basahin po natin sa sa chapter 2 ng Colossians. Chapter 2 verse 14.
Ang sabi po dito, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. No? Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, sila'y mga inalin niya sa hayag na kahihiyan na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. So, yung powers and authorities na binabanggit po dito ay may kinalaman doon sa mga kasalanan na ipinatawad ng Diyos at that God forgives our sins and cancel the record of sin against us. Ito yung binabanggit ko. So therefore, the cross of our Lord Jesus Christ disarm the powers and authorities na binabanggit po dito. So, hindi po yung mga political powers or physical powers ang binabanggit, kundi yung spiritual powers na nagtatali sa tao, na laban sa atin, sinasabi ni Apostol Pablo. Ito yung guiltness, no? Yung conviction dahil sa mga kasalanan ng tao. So, bakit natalo? Because, no? Sabi dun sa verse 14, took it away, nailing it to the cross, diba? Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. Yun po yung mga kapatid, kaya po, so the disarming is directed connected to the forgiveness and canceling of our. So wala na pong leverage ang kapangyarihan, no? Ng powers and authorities para po panghawakan pa ang mga tao sa kanilang kasalanan. So the last part na ating pong ilagay para sa topic na ito, ang kahalagahan po ng pagdating ng Panginoong Jesus is to set the pattern for us na atin naman na pong nabanggit kanina in Mark chapter 10 verse 45. Usahan po natin, not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for me. Ito po yung konteksto na kung saan ikinokorek ng Panginoong Hesus yung mali nilang pag-isip tungkol sa kadakilaan, pagiging dakila, na binanggit natin kanina. Kung gusto niyo maging dakila, you must become, unang-una sabi, you must be among you, you must be your servant. Maging tagapaglingkod ka, gusto mong maging dakila. And whoever wants to be first must be slave of all. At inalimbawa po ang ating Panginoon, even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for men. Kaya po sa huling talata po na aking babasahin, na may kinalaman po sa pagiging humble or humility, ay yung nasa James chapter 4 verse 10. Sabi diyan, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Sino man ang nagpapakababa sa paningin ng Diyos ay siya yung tinataas. Kaya sa konklusyon po ng ating topic, tinalakay po na the advent of Christ o yung pagdating ng ating Panginoong sa Kristo is not only about the December. It's not a December story, but the whole Bible story. The Advent tell us that God's greatness came from humility. So let us lives our be great in humble obedience. Tinalakay natin na ang Diyos ay hindi nagliliba ng kanyang pangako. Nagtumutupad siya sa kanyang pangako from the Garden of Eden.
at the time of Abraham, David, hanggang sa ito ay matupad sa panahon po ng kapanganakan ng ating Panginoon. At yung purpose ng kanyang pagdating at yung example na iniwan niya para sa atin. So, yun lamang po, sana po ay nakapagbahagi ako ng aral at mga aral na ating magagamit sa pang-araw-araw natin buhay at makapagpapalakas ng pananampalataya natin sa ating Diyos at sa ating Panginoon. Yun lamang po, maraming salamat po. Thank you.